Guys, papakita ko po sa inyo kung paano mag-repair ng DNP. Ito po yung DSRX1S DNP printer po ito. So pina-repair ito sa akin. Dalawa po ang sira nito. The same lang sa nauna kong video na ginawa. So ito, the same pa rin, pero gagawa pa rin ako ng video nito guys. So pakinggan nyo guys kung ano ang error nito, kasi ang error nito guys, dalawa. Itong ribbon, nagbi-blink itong ribbon na indicator light, at saka meron pang isang tunog na parang naghahasa pa rin ng blade sa ilalim. So una nating isosolve is ito munang ribbon. So try natin i-on. Pakinggan nyo guys. So ayan, parang may naghahasa sa ilalim ng blade, at saka pagkatapos ito nang lumabas na ilaw. So ribbon, kahit anong gawin dito sa loob, kahit tanggalin na yan ang papel o kaya yung ribbon, pag i-on off mo yan, wala pa rin mangyayari. Lumalabas pa rin ang ribbon. So ang sira po dyan is yung ribbon sensor. So yan ang gagawa natin ng solusyon guys. So likas, samahan nyo ako guys para masolve ang problema nito. So ito na guys, babaklasin na natin dito sa gilid niya. Tanggalin natin itong cover para makita natin yung board ng sensor o ribbon sensor guys. So tatanggalin lang natin itong mga tornilyo. Para makita natin sa ilalim. So ito na yung ribbon sensor guys. So papalitan natin yan ng iba para matry natin. So ito na guys, natanggalan natin ito. Ito yung nasira. Ito guys, yung tinanggal ko dito, nasira. So papalitan natin ng iba. Yan. Ito yung ipapalit natin. Try natin kung gagana. Kasi yung mga piyesa nito is ano lang, the same lang, series lang naman. So sa ibang video pinakita ko sa inyo kung paano ito tatanggalin. So yan, kalak na. So try natin ngayon supplyan.
Kita natin ngayon. So yan guys, na-solve na natin yung problema ng ribbon sensor. Dito na nawala na yung ribbon na indicator light. So lumipat na naman dito sa error. Yung sinasabi ko kanina guys na parang may naghahasa ng blade sa ilalim. So ang result nun guys, ang sira naman is nandito sa ilalim, banda rito. So ito namang mga gear sensor ang sira nito guys. So ito naman ang gagawa natin ng solusyon. So manood lang kayo guys. So ito na guys, tatanggalin natin itong cover para makita natin sa loob yung board, sensor board. Guys, baklas na natin sa tagilid natin. Ikita natin dito yan guys. So yan, nandito sa loob yung board. Tsaka itong katabi niya guys, dito natin kinuha yung sensor board. Ito yun, tinanggal ko dito. So try natin i-swap sa kabila kung gagana ba siya. Itong unit na to guys, luma na to. Iba yung sira nito, na junk na po ito. Ayan, madumi na. So yan, kinuhaan ko ng piyesa board. So try natin itong tatanggalin. Ayan guys, tanggal na natin. Tatanggalin natin ito. Tanggalin natin itong board. Tsaka ito yung mga wire niya. Tanggalin din natin. Ayan. So ito yung sira guys. Itong apat na to. Possible na sa apat na ito ang sira. Ito yung mga sensor niya kasi sensitive. So umiikot dito ang mga gear. Pag kulang ng isa, hindi na siya nag-synchronize, kaya yun, nag-error. So papalitan natin ng ibang board, sensor board, kung gagana siya. So ikabit natin ulit yung mga wire na tinanggal natin. Unahin muna natin sa ibaba. Makikita natin.
So yan, ibaba natin konti yung camera. So itong wire connections sa baba, tapos sa itaas. Dali lang naman itong ikabit guys, kasi magkaiba yung mga port nila. So yan. So yun. So, balik natin ang tornilyo. So i-try natin paandarin guys. Ibalik natin to. Yan. So tingnan nyo ngayon guys kung lalabas pa ba yung error. Supplyan natin ang kuryente. So try natin i-on. Ayan guys, error pa rin siya. So meron siyang hindi na close. So try natin i-on ulit. Ayan guys. So ibig sabihin niya guys, yung pinalit natin na sensor board is sira din. So ang next natin na gagawin is swap natin yung mga piyesa. So iti-test natin. So kagaya nito guys, sabi ko kanina nasa 4 na ito ang sira. So kukunin natin dito ang hindi pa busted, tsaka ililipat natin dito, baka good pa. Yun lang guys, nood lang kayo para ma-monitor nyo kung paano mag-repair nito guys. So ito na guys, nakita nyo kanina na error pa rin. So ang ginawa natin guys is tinanggal natin yung iba na sensor, itong 4. So na-test natin, nasira yung ito. So tinanggal natin doon sa iba para lang kumana talaga. So ito na yung good. So try natin kung gagana ulit. Usually kasi guys, ang sira sa printer, kadalasan sira sa printer na ito is ito lang, ribbon sensor, itong gear sensor, kaya
yung mga ribbon napuputol, dali lang yun solusyonan. Pinaka worst is hindi na madidetect yung yung USB port. So ayaw ma-detect ng computer. So, ibig sabihin dun guys, sira na yung board talaga, yung main board. Tapos yung main board may kamahalan yan. I think yung main board aabot yan sa 26,000 po yan. Ganon. Brand new na po yun. So yan guys, palitan na natin. So try natin uli kung gagana. Yan natin ang supply. Taas natin ang camera. So wala pa rin guys. So try natin ulit close. Baka kulang lang ng so yan guys. So na-solve na natin ang problema. Kulang lang sa diin para pumasok, madidetect niya na close na talaga. So yan guys, ang problema is nasa mga sensor ng gear. So nakita nyo dyan, wala nang ilaw sa error. Tsaka ang umilaw na lang is ito na lang, power indicator na green. So yan, solved na guys ang problema ng DNP na printer. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ngayon. At kung meron kayong printer na kagaya nito, kung 2 o 3 yung unit nyo, pwede nyo yung swapping lang yung mga pyesa. Sa tingin nyo kaya nyo man gawin. So kayo na lang gagawa. Kasi pahirapan kasi yung service center nito. Usually kasi guys sa service center, swapping lang yung ginagawa nila sa mga pyesa nito. So yun lang po guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe and click the